Maagang namulat si Daniel sa hirap ng buhay. 7 taong gulang pa lamang siya nang mawala ang kanyang ina na si Aling Lita. Ayon sa mga kwento ng mga kapitbahay, isang trahedya ang tumupok sa kanilang simpleng tahanan. Isang sunog na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang pamilya. Simula noon, ang kanyang amang si Mang Roque na lamang ang nagsilbing ama at ina sa kanya. Lumaki si Daniel na nakikita ang sakripisyo ni Mang Roque. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya pinapabayaan ito. Naglalako ng gulay sa umaga, nagbubuhat ng sako sa palengke sa tanghali, at kung minsan ay tumatanggap pa ng kung ano-anong racket sa gabi upang may pangkain sila kinabukasan. Ngunit habang lumalaki si Daniel, may isang bagay na unti-unting bumabago sa kanyang pagtingin sa ama. May kakaibang kondisyon sa balat si Mang Roque. Halos buong katawan nito ay nababalot ng maitim at magaspang na mga peklat. Ang kanyang mga braso ay tila natuyo at kumulubot. Maging ang kanyang leeg at bahagi ng muka ay may bakas ng sakit na matagal nang naging bahagi ng kanyang buhay. Noong bata pa si Daniel, wala naman itong ibang ibig sabihin sa kanya. Ama niya si Mang Roque. Yun lang ang mahalaga. Ngunit nang magsimula siyang mag-aral sa mataas na paaralan, nagsimula ring magbago ang kanyang pananaw. "Daniel, tatay mo ba yun?" Tanong minsan ng isa niyang kaklase habang nakaturo kay Mang Roque na naghihintay sa labas ng paaralan. Napayuko siya. "Oo," maikling sagot niya. "Hala, akala ko kung sinong matandang may sakit." Nagtawanan ng ilan. Hindi sumagot si Daniel, ngunit tila may kumurot sa kanyang dibdib. Mula noon, sinikap niyang wag nang magpakita ang ama sa paaralan. Kapag may mga programa, sinasabi niyang wag na itong pumunta. Kapag may meeting, nagpapalusot siya. Unti-unti niyang inilalayo si Mang Roque sa mga bahagi ng kanyang buhay na maaaring makita ng ibang tao. Isang bagay na hindi naman pinansin ng matanda. "O anak, graduation rehearsal niyo bukas, hindi ba?" Masayang tanong ni Mang Roque. Isang gabi, habang naghahaponan sila. "Opo." "Kung pwede sana, gusto kong makita." Natigilan si Daniel. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. "Tay, wag na po." Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Roque. "Bakit naman anak?" "Marami pong tao doon." Tahimik na tumango ang matanda. Ganun ba? Sige anak, naiintindihan ko." Pero ramdam ni Daniel ang bagyang lungkot sa tinig nito. Pinilit niyang huwag pansinin. Sa isip niya, ginagawa lamang niya yon upang maiwasan ang kahihiyan. Samantala, tuwing madaling araw, ay tahimik na umaalis si Mang Roque upang magtrabaho. Madalas ay hindi na ito nag-aalmusal upang mas makatipid. Minsan pa nga, ay nahuhuli ni Daniel na tubig lamang ang iniinom nito habang siya ay may baong pagkain sa paaralan. Ngunit hindi niya yon binibigyan ng kahulugan. Mas abala siya sa pangarap na makaahon sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Hindi niya napapansin na habang siya ay unti-unting lumalayo, si Mang Roque naman ay patuloy na nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Sa bawat gabing nakikita ng matanda ang natutulog niyang anak, napapangiti siya. "Lahat ng hirap, sulit basta't para sa iyo, Daniel." Mahina niyang bulong. Hindi alam ni Daniel na ang mga peklat na kanyang ikinakahiya ay hindi tanda ng kahinaan. Ang mga ito ay bakas ng isang pagmamahal na handang masaktan, masunog at masira alang-alang sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang mga taon at lalo pang gumanda ang takbo ng buhay ni Daniel sa paaralan. Malapit na siyang makatapos ng kolehiyo sa kursong engineering. Isa siya sa mga pinakamagaling na estudyante sa kanilang universidad. Madalas siyang mapuri ng mga propesor at hinahangaan ng mga kaklase dahil sa kanyang talino at sipag. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang mga pangarap, lalo namang lumalayo ang kanyang loob sa kanyang ama. Si Mang Roque ay hindi na bumabata. Dumarami na rin ang mga puting buhok nito at mas lumalala ang kondisyon ng kanyang balat.
Kapag tag-init, madalas itong makaramdam ng matinding pangangati at hapti. Ngunit kahit nahihirapan, hindi siya tumitigil sa paghahanap buhay. Tuwing umaga, ay naglalako pa rin siya ng gulay sa palengke. Kapag walang kita, pumapasok naman siya bilang kargador sa bodega ng palay, doon sa kabilang bayan. "Mang Roque, magpahinga naman na po kayo," madalas sabihin ng mga nakakakilala sa kanya. Ngunit palagi lamang siyang umingiti. "Hindi pwede. Malapit nang makatapos ang anak ko." Yun lamang ang lagi niyang sagot. Samantala, nagsimula nang magkaroon ng mga bagong kaibigan si Daniel mula sa mayayamang pamilya. Isa na rito si Brian, anak ng isang negosyante. Minsan, ay niyaya siya ng mga ito sa isang restaurant upang ipagdiwang mataas nilang marka sa pagsusulit. Habang nagkikwentuhan sila, napunta ang usapan sa kanilang mga pamilya. "Yung dad ko, may construction company," pagmamalaki ni Brian. "Ako naman, government engineer ang tatay ko," sabi ng isa pa. Napatingin sila kay Daniel. "Ikaw bro, anong trabaho ng tatay mo?" Sandaling natigilan si Daniel. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang tanong. Sa isip niya, ay muling sumagi ang imahe ni Mang Roque. Nakasuot ng lumang damit, pawisan, at puno ng peklat ang balat. "Nagtatrabaho lang siya," maikling sagot niya. "Anong trabaho? Kung ano-ano lang." Hindi na siya nagdagdag pa. Hindi dahil nahihiya siyang mahirap sila. Nahihiya siya sa itsura ng kanyang ama. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang naghahapunan si Mang Roque. May pritong galunggong at gulay sa mesa. "Anak, kumain ka na," masayang bati ng matanda. Ngunit tila wala sa mood si Daniel. "Busog pa po ako." Napansin ni Mang Roque ang malamig nitong pakikitungo, ngunit hindi na siya nagtanong. Sa halip, inilabas niya ang isang sobre. "Nabayaran ko na pala ang huling hulog mo sa tuition, anak." Nagulat si Daniel. "Totoo po?" "Oo anak, hindi ka na dapat mag-alala pa ha." Napangiti sana siya, ngunit agad niya itong napalitan ng pagtataka. "Saan po kayo kumuha ng pera?" Bahagyang umiwas ng tingin si Mang Roque. "May pinagtrabahuan lang." Hindi niya na sinabi na halos 2 buwan siyang nagpubuhat ng mabibigat na sako, kahit sumasakit na ang kanyang likod. Hindi rin niya sinabi na ilang araw siyang nilagnat matapos magtrabaho sa ilalim ng matinding init. Ayaw niyang alalahanin iyon ng anak. Ang mahalaga para sa kanya ay makapag-aral ito. Kinagabihan, habang natutulog si Daniel, tahimik namang nakaupo si Mang Roque sa labas ng kanilang bahay. Nakatanaw siya sa mga bituin. Sa kanyang bulsa ay may lumang litrato nila ni Aling Lita. Dahan-dahan niya itong hinaplos. "Lita, mahal," bulong niya. "Malapit na nating maabot ang pangarap para kay Daniel." Napangiti siya kahit may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na habang ipinagmamalaki niya ang anak naman niyang pinakamamahal ay unti-unti nang nahihiyang tawagin siyang ama. At habang lumalalim ang sugat sa kanyang puso, mas pinipili pa rin ni Mang Roque na magmahal ng tahimik. Dahil para sa kanya, walang sakit na higit sa saya nang makitang nagtatagumpay ang kanyang anak. Kahit unti-unti na siyang kinakalimutan nito. Ilang buwan na lamang at magtatapos na si Daniel sa kolehiyo. Abala siya sa paggawa ng kanyang thesis at paghahanda para sa nalalapit na graduation. Dahil dito, halos hindi na siya umuwi ng maaga. Madalas ay gabi na kung dumating at madalas ring tulog na si Mang Roque kapag nakakapasok siya sa bahay. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang pag-aalala ng matanda. Tuwing umaga, ay naghahanda pa rin ito ng kanyang baon. Kapag may natitirang pera, pumibili ito ng paborito niyang tinapay. Isang araw, habang nasa paaralan si Daniel, bigla siyang tinawagan ng registrar. "Mr. Daniel Roque? "Yes po." Kailangan mong bayaran ang natitirang balanse mo ngayong araw. Kung hindi, hindi may isasama ang pangalan mo sa listahan ng graduating students." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Daniel.
Akala niya ay bayad na ang lahat. Nang tignan niya ang kanyang records, may kulang pa pala sa kabuoang halaga. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Halos hindi na rin siya nakakapagtipid. Agad niyang tinawagan si Mang Roque. "Tay, may kulang pa raw sa tuition." Nag-aalala ang boses niya. Sa kabilang dulo ng linya ay siglit na natahimik si Mang Roque. "Magkano, anak?" Sinabi ni Daniel ang halaga. Malaki yon para sa kanila. Ngunit hindi nagdalawang isip ang matanda. "Huwag kang mag-alala. Gagawa natin ang paraan." Pagkababa ng tawag, ay agad na kumilos si Mang Roque. Nagpunta siya sa iba't ibang kakilala upang manghiram ng pera. May mga tumanggi at may nagsabing gipit din sila. Halos buong araw siyang naglakad sa ilalim ng matinding init. Pagsapit ng hapon, saka lamang siya nakabuo ng sapat na halaga. Pagod na pagod siya. Masakit ang kanyang mga paa at tila naglalagablab ang kanyang balat dahil sa sikat ng araw. Ngunit masaya siya. Hindi masasayang ang mga taon ng paghihirap ng kanyang anak. Bitbit ang sobre ng pera. Nagtungo siya sa universidad ni Daniel. Nang makarating siya roon, eksaktong papalabas ng gusali ang anak kasama ang ilang mga kaklase. Nakita kaagad siya ng mga ito. Napatingin ang mga estudyante sa matandang lalaking may kupas na damit at may balat na puno ng peklat. Nagbulong-bulungan ang ilan. "Sino yun? Parang may malubhang sakit ata yung matanda. Grabe, nakakadiri naman." Narinig iyon ni Daniel. Nanlamig ang kanyang katawan. Palapit ng palapit si Mang Roque habang nakangiti. "Anak!" Masaya nitong tawag. Lalo lamang napatingin ang mga kaklase niya. "Daniel, kilala mo ba siya?" Tanong ni Brian. Pakiramdam ni Daniel ay nakatuon sa kanya ang lahat ng mga mata. Biglang bumalik sa kanya ang takot na matagal na niyang itinatago. Takot na husgahan, takot na pagtawanan, at takot na makitang mahirap sila. At sa isang iglap, may nagawa siyang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. "Hindi ko siya kilala, no?" Parang tumigil ang mundo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Roque. Nanatili siyang nakatayo habang hawak ang sobre. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Maging ang mga kaklase na Daniel ay natigilan. Ngunit sa halip na magalit, pilit lamang nang umiti si Mang Roque. "Pasensya na. Akala ko anak ko." Mahina niyang sabi. Unti-unti siyang tumalikod. Mabagal ang kanyang mga hakbang papalabas ng paaralan. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Mas masakit pa yon kesa sa lahat ng sakit na naranasan niya sa katawan. Samantala, naiwan si Daniel na tahimik. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kumurot sa kanyang puso nang makita ang likod ng kanyang ama. Ngunit pinilit niya iyong paliwalain. Kinagabihan, umuwi siyang tahimik. Nadatnan niya ang sobre ng pera sa ibabaw ng mesa. May maliit na papel na nakadikit dito. "Para sa matrikula mo, anak. Pasensya ka na kung naipahiya kita kanina." Nanlabo ang paningin ni Daniel. Sa kabilang silid naman, tahimik na nakaupo si Mang Roque. Hindi niya ipinakita ang sakit ng kanyang nararamdaman. Ngunit ng gabing iyon, habang hawak ang lumang larawan nila ni Aling Lita, tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay hindi na siya kilala ng sarili niyang anak. At hindi niya alam na ang araw na yon ang siyang magiging simula ng pinakamabigat na pagsisisi sa buhay ni Daniel. Mula nang mangyari ang insidente sa paaralan, naging mas tahimik si Mang Roque. Hindi na ito gaanong nagsasalita kapag sabay silang kumakain. Hindi na rin ito nagtatanong patungkol sa mga gawain ni Daniel sa paaralan. Ngunit katulad ng dati, hindi pa rin nagbago ang pagmamahal nito. Patuloy pa rin siyang gumigising ng madaling araw upang siya ay magtrabaho. Patuloy pa rin siyang nagtitipid upang may maibigay sa anak. Samantala, pilit namang kinakalimutan ni Daniel ang nangyari. Sa tuwing naaalala niya ang mukha ng kanyang ama nang itanggi niya ito, may kakaibang bigat siyang naramdaman sa dibdib. Ngunit agad niya itong itinaboy sa kanyang isip. Ilang linggo pa ang lumipas. Isang hapon, matapos ang klase,
Nagpunta si Daniel sa palengke upang bumili ng ilang gamit para sa kanilang thesis project. Habang naglalakad siya, may isang matandang lalaki ang tumawag sa kanya. "Ikaw ba si Daniel?" Napalingon siya. Nakaupo sa isang maliit na tindahan si Mang Berting, dating kaibigan at katrabaho ni Mang Roque. Madalas niya itong makita noong bata pa lamang siya. "Magandang hapon po." Ngumiti ang matanda. "Ang laki mo na pala." Napaupo si Daniel nang yayaan siya nito. Nagkwentuhan sila sandali hanggang sa mapunta ang usapan kay Mang Roque. "Kamusta naman ang tatay mo?" "Mabuti naman po." Tumango si Mang Berting, ngunit tila may kung anong iniisip. "Alam mo ba kung bakit nagkaganyan ang balat niya?" Nagtaka si Daniel. "Wala pagkabata po, ganyan na po siya eh." Napailing ang matanda. "Hindi, iho. Nangyari lang yon dahil sa isang sakripisyo." Biglang nakaramdam ng pagtataka si Daniel. Ano pong ibig niyong sabihin?" Napabuntong hininga si Mang Berting. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo na para bang muling binabalikan ng nakaraan. 7 taong gulang ka noon, iho. Isang gabi, nasunog ang bahay ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Alam niya ang patungkol sa sunog, ngunit kaunti lamang ang kanyang natatandaan. "Buhay pa noon ang nanay mong si Aling Lita." Unti-unting bumigat ang dibdib ni Daniel. "Nang magsimula ang sunog, nakalabas ka agad ang karamihan. Pero ikaw, naiwan ka sa loob." Parang huminto ang pakinggan niya. "Natutulog ka noon sa kwarto." Nanginginig na ang mga kamay ni Daniel. "Sinubukan kang iligtas ng nanay mo." Napayuko si Mang Berting. "Pero bumagsak ang kisame." Napapikit si Daniel. Alam niyang doon namatay ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam ang buong kwento sa likod nito. "Akala ng lahat wala nang makakaligtas sa loob. Pero biglang sumugod ang tatay mo sa nagliliyab na bahay." Parang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Wala siyang pakialam kung mamatay siya ng oras na yon. Ang sigaw niya lang noon ay ang pangalan mo. Unti-unting nabasa ng luha ang mga mata ni Daniel. "Nakita namin siyang lumabas habang buhat-buhat ka. Pero halos hindi na namin siya makilala. Nalapnos ang malaking bahagi ng kanyang katawan." Tahimik na umiyak si Mang Berting habang nagkikwento. "Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang wala sa mundong ito." Hindi makapagsalita si Daniel. Pakiramdam niya ay may malaking batong dumagan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin roon natapos ang kwento. "Alam mo ba kung bakit hindi siya nagpagamot ng maayos?" Dahan-dahang umiling si Daniel. "Dahil ikaw ang pinili niya. Ang perang dapat para sa operasyon at gamutan niya ay inilaan niya sa pag-aaral mo." Parang gumuho ang mundo ni Daniel. Lahat ng peklat na kanyang kinakahiya, lahat ng sugat na kanyang iniiwasan, lahat ng bagay na naging dahilan upang itanggi niya ang kanyang ama, lahat pala ng iyon ay bunga ng pagmamahal nito sa kanya. Hindi niya na napigilan pa ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang mga peklat ni Mang Roque. Mga peklat ng nakaraan. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng impeksyon ang balat nito. Ngunit sa ngayon, tinitignan niya ito hindi bilang isang kahihiyan, kung hindi bilang mga bakas ng isang amang minsang sinunog ng apoy upang iligtas ang kanyang anak. At nang sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang matinding pagsisisi dahil naaalala niya ang mga salitang binitawan niya sa paaralan. "Hindi ko siya kilala." At ngayon, higit kailanman, nais niyang bawiin ang mga salitang iyon. Ngunit hindi niya alam na ang oras ay mabilis nang nauubos para sa kanyang ama. Pag-uwi ni Daniel mula sa palengke, tila hindi na siya ang dating Daniel. Sa bawat hakbang niya pauwi, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga kwento ni Mang Berting, ang nagliliyab na bahay, ang pagkamatay ni Aling Lita, at ang kanyang amang si Mang Roque na walang pag-aalinlangang isinugal ang sariling buhay upang mailigtas siya. Biglang nagkaroon ng bagong kahulugan ng lahat ng alaala niya.
Naaalala niya ang mga gabing napupuyat si Mang Roque kapag may sakit siya. Ang mga pagkakataong hindi ito kumakain upang siya ang mabusog. Ang mga lumang sapatos na paulit-ulit na ginagamit ng kanyang ama habang siya ay may bagong uniforme sa paaralan. Mga bagay na dati niyang binabaliwala, ngayon ay parang matutulis na kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang kanyang ama. "Tay!" sigaw niya. Walang sumasagot. Muli siyang tumawag. "Tay!" Ngunit tanging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Lumabas ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena. Daniel, hinahanap mo ba si Mang Roque? Opo. Nag-aalalang tumango ang matanda. Dinala siya sa ospital kaninang umaga. Parang huminto ang mundo ni Daniel. Bakit po? Bigla siyang nawala ng malay habang nagtatrabaho. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang sumakay ng tricycle papunta sa ospital. Habang bumabiyahe, hindi niya mapigilang umiyak. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung gaano niya nasaktan ang taong buong buhay na nagmahal sa kanya. Paulit-ulit niyang hinihiling sa sarili na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pagdating sa ospital, agad niyang nakita si Mang Roque sa isang maliit na silid. Nakahiga ito sa kama. Mas payat na ito kaysa dati. Mas marami na rin ang puting buhok nito. Ang dating matatag na ama ay tila unti-unti nang nauubos. Napaluha si Daniel. Dahan-dahan siyang lumapit. "Tay!" Bahagyang tumilat si Mang Roque. Nang makita ang anak, agad itong ngumiti. Ang parehong ngiti na lagi nitong ibinibigay sa kanya simula pagkabata. Ngunit ngayon, mas mahina na ito. "Daniel, anak." Hindi na napigilan ni Daniel ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, patawarin niyo po ako." Tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak. "Patawad po sa lahat. Patawad po kung ikinahiya ko po kayo. Patawad kung nasaktan ko po kayo. Patawad po." Halos hindi niya matapos ang kanyang mga salita dahil sa pagkikipit. Tahimik lamang na nakinig si Mang Roque. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang nanginginig na kamay at hinaplos ang buhok ng anak. Katulad ng ginagawa nito noong bata pa siya. "Wala kang dapat na ihingi ng tawad, anak." Lalong umiyak si Daniel. "Meron po, tay. Hindi ko po kayo tinuring na ama." Ngumiti si Mang Roque. "Pero itinuring pa rin kitang anak." Tuluyang nabasag ang puso ni Daniel. Napayuko siya habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Matagal silang nanatiling magkahawak ng kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalitang muli ang matanda. "May isang bagay lang akong ihilingin sa iyo, anak." Tumango si Daniel. "Kahit ano po, itay. Maging mabuting tao ka. Huwag mong husgahan ang iba dahil sa kanilang anyo. At huwag mong sayangin ang buhay na ipinagkaloob sa iyo." Napahagulgol si Daniel. "Opo, tay. Pangako ko po." Masayang tumango si Mang Roque. Unti-unti nitong ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga labi ay naroon pa rin ang payapang ngiti. "Tay? Tay!" Mahinang tawag ni Daniel. Hindi na ito sumagot. "Tatay!" Mas lumakas ang kanyang boses. Ngunit nanatiling tahimik ang buong silid. Mabilis na lumapit ang doktor at mga nurse. Ngunit ilang sandali lamang ay dahan-dahang umiling ang doktor. "Taimtim po kaming nakikiramay." Parang gumuho ang mundo ni Daniel. Hindi niya na narinig ang mga sumunod na salita. Yumakap siya sa walang buhay na katawan ng kanyang ama. Ang amang minsang isinugal ang lahat para sa kanya. Ang amang minahal siya kahit paulit-ulit niya itong nasaktan. At ngayong handa na siyang bumawi. Ngayong handa na siyang ipakita ang pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait. Saka naman ito tuluyang nawala. Napuno ng kanyang mga hikbi ang buong silid. Dahil dumating man ang kanyang realization, hindi niya na may babalik pa ang panahong sinayang niya. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi niya na muling maririnig ang tinig ng kanyang ama na tumatawag sa kanya ng anak.
Ilang araw matapos mailibing si Mang Roque, tila nawala ng kulay ang mundo para kay Daniel. Tahimik na ang kanilang maliit na bahay. Wala na ang kaluskos ng paghahanda ng almusal tuwing madaling araw. Wala na ang paos na tinig na nagtatanong kung kumain na ba siya. Wala na rin ang taong buong buhay na naghintay sa kanyang pag-uwi. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naranasan ang matinding lungkot ng pagkawala. Minsan, habang nakaupo siya sa lumang kama ng kanyang ama, napansin niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim nito. Dahan-dahan niya itong inilabas. Puno iyon ng mga lumang papel, larawan, at mga gamit na maingat na itinabi ni Mang Roque sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang mga kamay niyang isa-isang binuksan ang laman nito. Una niyang nakita ang mga lumang report card mula sa elementarya. Nakatupi pa rin ang maayos ang mga iyon. Kasunod nito ay ang mga sertipikong kanyang mga nakuhang parangal. May mga lumang litrato rin. Mga larawang kuha noong bata pa siya. May larawang silang tatlo ni Mang Roque at Aling Lita bago pa nangyari ang sunog. Napahawak siya sa kanyang bibig habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ngunit higit siyang nadurog nang makita ang isang makapal na sobre. Nakasulat dito ang kanyang pangalan. Agad niya itong binuksan. Sa loob ay isang liham na sulat kamay ni Mang Roque. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan habang binabasa ang bawat salita. Anak, kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Agad na pumatak ang kanyang mga luha. Huwag kang malungkot anak para sa akin ha. Masaya ako dahil nakita kitang maabot ang pangarap na minsan ay pangarap ko lamang para sa iyo. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa liham. Alam kong may mga pagkakataong nahihiya ka nang dahil sa akin. Hindi kita sinisisi anak. Ang mahalaga sa akin ay naging mabuti kang anak sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin. Napayuko si Daniel. Alam niyang hindi totoo iyon. Hindi siya naging mabuting anak. Ngunit hanggang sa huling sandali, pinili pa rin siyang unawain ng kanyang ama. Kung may isa man akong hiling, sana'y huwag mong kalimutan na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang anyo kung hindi nasa kanyang puso. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha sa papel. Mahal na mahal kita anak. Lagi kitang ipinagmamalaki. Hindi niya na natapos pa kaagad ang pagbabasa. Niyakap niya ang liham habang umiiyak. Sa buong buhay niya, akala niya ay kahihiyan ng mga peklat ng kanyang ama. Ngunit ngayon, malinaw niyang nakita ang katotohanan. Ang bawat peklat ay tanda ng pagmamahal nito. Ang bawat sugat ay bunga ng sakripisyo. At ang bawat paghihirap ni Mang Roque ay ginawa para sa kanya. Lumipas ang mga taon. Natupad ni Daniel ang kanyang mga pangarap. Naging matagumpay siyang inhinyero at kalaunan ay nagtayo ng sarili niyang kumpanya. Ngunit hindi niya kinalimutan ang mga aral na iniwan ng kanyang ama. Bilang pagtanaw ng utang na loob, nagtayo siya ng isang programa na tumutulong sa mga mahihirap na magulang na nagsasakripisyo para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Nagbibigay rin siya ng suporta sa mga taong may malubhang sakit at madalas na nakakaranas ng diskriminasyon. Sa harap ng kanyang opisina ay may malaking larawan ni Mang Roque at Aling Lita. At sa ilalim nito ay nakasulat ang mga salitang hindi niya kailanman nakalimutan. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa balat, kung hindi sa pusong marunong magmahal. Tuwing may nagtatanong kung sino ang inspirasyon niya sa buhay, hindi na siya nahihiyang sumagot. Ang ama ko! At sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, may kirot pa ring bumabalik sa kanyang puso. Dahil alam niyang hindi niya na may babalik pa ang panahon. Hindi na niya mayayakap muli si Mang Roque. Hindi niya na masasabi araw-araw kung gaano niya ito kamahal. Ngunit sa bawat mabuting bagay na ginagawa niya, sa bawat taong kanyang natutulungan, at sa bawat pangarap na kanyang naaabot, pinipili niyang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama. Isang amang minsang sinunog ng apoy ang sariling katawan upang iligtas ang kanyang anak. At kahit wala na si Mang Roque, mananatili magpakailanman
ang mga bakas ng kanyang sakripisyo sa puso ni Daniel. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag nating hintayin na mawala ang mga taong nagmamahal sa atin bago natin sila pahalagahan. Minsan, ang mga bagay na ating ikinahihiya ay siya palang pinakamalaking patunay ng pagmamahal at sakripisyong ginawa para sa atin. Kapag may pagkakataon pa, mahalin natin sila, yakapin sila, at iparamdam kung gaano natin sila pinahalagahan dahil may mga paghingi ng tawad na dumarating kapag huli na ang lahat. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.